Pinanindigan na nga ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa gaganaping Senate trial para sa impeachment laban kay Vice President Sara. Pero habang papalapit ang May 18 kung saan uumpisahan na ang impeachment trial, talagang hindi pa rin makamove on ang minority na dating majority na nawala sa kanila ang kapangyarihan sa Senado. May panibago nga daw kudita na naman sa Senado. Talagang gustong-gusto nilang makuha ulit ang liderato ay bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Umani kasi ng atensyon ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo matapos siyang matanong tungkol sa umuugong na posibilidad ng panibagong pagbabago na naman ng liderato sa Senado. Sa panayam sa kanya kaninang umaga sa programang Good Morning Kapatid, sinabi ni Tulfo na naghihintay lamang sila kung may tatawag at magtatanong kung saan sila papanig sa gitna ng umiinit na usapin sa loob ng Senado. Ayon pa nga kay Senator Erwin Tulfo ay nananatiling manipis daw talaga ang majority block ngayon. Dahilan daw upang maging posible umano ang pagbabago sa balanse ng suporta sa Senado. Pero para kay Attorney Manny Luna, walang numero ang minority block ngayon na dating majority. At talagang hindi nila kakayanin na mapalitan si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Panoorin natin ang video. They don't have the numbers, itong mga minority. 9 lang sila eh. Kahit pa magsali sa kanila yung additional 2, 11 lang sila. So that will not happen. And my observation is that baka mag-join pa yung 2 na naka-abstain sa majority para patatagin ang majority and to assure our people na hindi na babalik yung abusadong majority led by former Senate President Vicente Soto III. Tama. So, hindi mangyayari yan sa aking analysis based on the numbers that they have on both sides at sa realidad ng sitwasyon. Kulang. You know, the Senate has to be stable para yung kanilang serbisyo ay tuloy-tuloy. And the people do not want instability. So, I don't think so mangyayari yung na sinasabi na yan. Kasi masisira ang institusyon ng Senado pag nangyari pa uli yan at hindi papayag na ang tao. So, that is remote from my perspective. Ayun. Tama nga naman, walang bilang ang minority, wala ngang stability. Kung talagang matatag ang majority noon, hindi lilipat itong magkapatid na Villar, ang isang Cayetano at si Legarda sa dating minority. Baka nakakitaan nila ng hindi maganda ang majority noon. Sa binabalak nila na kudita na naman sa Senado, siyam lang naman ang minority. 2 yung independent. So kung lilipat yung 2, 11 lang. So kulang pa din. Ang nakapagtataka, bakit lumipat sa minority ang 2 majority na magkapatid na Villar? Kasi baka tinakot ng administrasyong ito, yung magkapatid. Pati ang pamilyang Villar. Sinampahan ninyo ng mga kaso. Kinunan nyo pa ng mga negosyo. Tapos hindi ninyo tinantanan. So and you're expecting itong administrasyon na ito na matatakot sila forever at aanib sa mga kalokohan ninyo. So maaaring pinag-aralan kayo, pinaghandaan kayo. May pera at network din naman ng mga Villar. So ngayon, pumalag na sila. So good luck na lang. At siguro, kaya yung ibang mga dating kasamahan ninyo na pumanig sa inyo noon ay bumaligtad na ngayon, ay paulit-ulit ang mga takutan, ang mga offers na hindi naman yata natutupad. At matapos na pagsilbihan kayo, ay tinatraidor nyo naman. At yung okay naman kasi yung reputasyon nila, pero nasisira simula nang umanib sa inyo. Tapos magtataka kayo ngayon, bakit ayaw na sa inyo? At gulat ba kayo ngayon? Kasi hindi na sila takot sa inyo. At ayon nga kay Senate President Alan Peter Cayetano, may mga ulat na hindi lamang umano panghihikayat ang ginagawa ng minority, kundi maging pananakot sa ilang mambabatas upang muling kumampi sa kanilang grupo. Kabilang na nga sa kanila di umano sina Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano at ang magkapatid na Senator Mark at Senator Camille Villar. Kaya nga sa pagpapatuloy ng impeachment
sa Monday, May 18. Siyempre hindi papayag ang minority na magumpisa ang impeachment na ito laban kay Vice President Sara sa bagong liderato. At sigurado baka i-delay na naman ng minority. Pilit nilang i-delay ito. Wag lang matuloy ang impeachment. Ang Senate trial under Cayetano leadership ng Senado. At syempre, hindi mawawala ang mga nagsusunog ng linya sa ilang mga senador at tinatakot sila na may ma-file na kasong kriminal laban sa kanila. Ang problema nga lang, medyo naluluma na yung threat. Alam kasi ng mga senador na hindi madali, hindi mabilis at hindi garantisado ang mga kaso na iyon. Oo, perwisyo. Pero may depensa naman. Kaya nga yung mga ibang majority noon na lumipat sa minority ay hindi na natatakot. At isa lang ang ating napapatunayan, masyado lang nahubaran kung sino-sino talaga ang mga nasasabuatan para sa kaguluhan na ito at kung sino talaga ang tunay para sa mamamayan. Sigurado kapag may bumaligtad na isa diyan sa kasalukuyang majority, malaking kasiraan yun sa kanilang pagkatao. Kung ano man ang ikaso sa kanila, dapat tiisin nila kung sila para talaga sa mga Pilipino. Total, saglit lang naman yun. 2026 na. Malapit na mag-2028. Wala namang kaso na nalilitis dito sa Pilipinas na umaabot ang 2 hanggang 3 taon. Baka nga mas mabagal pa. Kaya kung takutin man yan, walang mangyayaring kulong. At sana isipin ng mga senador na ito na ang kapakanan ng mga Pilipino ay nasa kanila din. Para sa katotohanan. Ang tagal na naghihintay ng taong bayan na may managot sa flood control. Kaya nga kung ako ang tatanungin, ay sana sa ating mga senador nananatiling strong, nananatiling matatag sa ating 13 majority senators. Ay sana lang kung ano man ang ikaso sa inyo ay harapin ninyo. Huwag niyong isuko ang Pilipinas at ang Pilipino sa mga politikong gustong angkinin ang Pilipinas, ang gobyerno, para sa kanilang pansariling interes lamang. Malapit na ang 2028. Matatapos din itong kaguluhan na ito. At sigurado in God's will, babagsak din ang mga tao at politiko na nagpabagsak sa Pilipinas at sa Pilipino. At sa mga politikong binalahura ang mga Duterte. Laban lang 13 senators. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Kaya't patuloy nating ipagdasal ang katatagan at kaligtasan ng ating 13 majority senators.